Bago po tayo pumunta sa sharing of the word, isang taigling panalangin muna po. Panginoon, maraming pong salamat, Lord, sa isang bagong araw na binibigay sa amin. Maraming salamat, Lord, sa extension ng buhay na binibigay mo sa amin. Gusto ko po humingi ng patawad sa inyo, Panginoon, para po sa lahat ng aming mga pagkukulang. Tawad, Lord, para sa lahat ng mga kahinaan, Panginoon. Marami po salamat, Lord, na pinarealize mo sa amin na higit sa lahat, Lord, ikaw ang dapat mauna sa aming mga buhay. Tawad po sa mga times na nanghina kami. At minsan ay nauuna kayo para sa amin, kaysa yung para sa inyo, Panginoon. Lord, tinataas ko po sa inyo, Lord, yung po mga pinagpipray namin na may mga sakit po at health concerns. Kilala mo po lahat sila, Panginoon, kahit hindi ko po isa-isahin. Panginoon, extend your healing hand towards those who are sick and those with health concerns. Panginoon, tinataas ko rin po sa inyo, Lord, ang mga silent request po ng mga puso ng mga naririto ngayon. At i-bless mo po lahat po ng nakarating sa Sunday service, Panginoon. Ito po ang prayer ko. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Actually po, ito na po yung part 2 nung nakaraang topic natin na tungkol po sa sinusubukan ng Diyos ang ating pananampalataya. Paano nga ba sinusubok ng Diyos ang ating faith? Number 1, sinusubok ng Diyos ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga difficulties. Sinusubok tayo sa pamamagitan ng mga mahihirap na pinagdadaanan natin sa ating buhay. Mga trials, problems, lahat ng stress. Nakasaad sa 1 Peter, dapat tayong magalak kahit makaranas ng mga pagsubok. Kasi yung nga pong ginto hindi po ba, no? Pinapadaan po yun sa apoy para malaman kung talagang pure. Ganon din naman po yung ating faith na higit na mahalaga kaysa ginto. Sinusubok to ng Diyos para malaman niya kung ito'y talagang tapat. So sa buhay nating mga Kristiyano, nothing ever happens by accident. Ang lahat ay dumadaan sa kamay ng Diyos. At alam ng Lord, lahat-lahat sa buhay natin. And God has a purpose for everything He allows to happen in our lives. Alam niyo mga kapatid, we really live in a broken world. Maraming problema dumarating. Minsan, tayo lang din yung may gawa ng mga problema natin. Pero minsan naman, merong mga problema dumarating sa atin, gawa ng ibang tao. At tayo ay nagiging biktima. Pero kung ano man yun, gawa man natin o gawa ng iba, mga maling desisyon natin, mga maling intensyon ng iba, lahat yun, nagdurusa tayo. Pero tandaan natin mga kapatid, ang Diyos na pinaglilingkuran natin, palagi siyang to the rescue. Kapag tayo ay tumawag sa Kanya, buong pagpapakumbabang humingi ng tulong sa Kanya. Sinabi nga po, diba? Call unto me and I will answer and show you great and mighty things that you know not. Okay, halimbawa po, galing sa Bible. Kilala niyo si Joseph, diba? Yung favorite son ni Jacob. Kinaiinisan siya ng kanyang kapatid, nagsiselo sa kanya. Kasi, nakikita talaga na mas favored siya ng kanilang ama. Kaya ang ginawa ng mga kapatid niya, halos pinatay na nga siya binenta siya bilang alipin ng kanyang mga kapatid. Alam ba ito ng Lord? Alam ba ng Panginoon ang nangyari sa kanya? Opo. Pero, God had a purpose for everything that happened in the life of Joseph. Lahat ay nakatakda. Si Joseph ay makakarating sa Egypt, makakarating sa palasyo ng Pharaoh, magiging governor, second in command sa buong Egypt. Dahil kung hindi naganap ito,
Sino? Sino kaya ang tutulong, magbibigay ng pagkain sa mga tribes of Israel, God's chosen people, noong panahon ng tagutom, famine? James 1, chapter 1, verse 2, count it all joy, my brothers, when you meet triumphs of various kinds. Kapag may problema, relax. Take it easy. Thank God. Praise God. Bakit? Dahil alam natin na kasama natin ang Diyos at may plano ang Diyos para sa buhay natin. Tutulungan tayo ng Diyos na malagpasan natin lahat ng pagsubok. Ang layunin ng Diyos mas malaki, greater than the pain or the problem we are going through. So, pangalawang pong way, kung paano sinusubukan ng Diyos ang ating pananampalataya, through demands. Sinusubok ng Diyos ang ating faith sa pamamagitan ng mga utos. Minsan yung hinihingi ng Diyos, parang sa ano natin, hindi na makatarungan eh. Tsaka, parang imposible na magawa natin. Sa Bible, si Abraham, sinubok siya ng Diyos eh. So, totoo lang, mahirap yung hiningi sa kanya. Kasi sabi sa kanya ng Diyos, the Lord said to Abraham, go from your country, your people, and your father's household, to the land I will show you. Nang inutusan ng Diyos sa Abraham, lumipat sa isang lugar na wala siyang kaalam-alam eh. Alam ni Abraham, mahirap ang utos. Pero sumunod siya. Kaya nga nakilala siya, binansagan siyang Abraham, the father of obedience. Kasi naging masunurin siya sa Panginoon. Pero meron pa na mas mahirap na hiningi sa kanya. Alam niyo kung ano yun? Sabi sa kanya sa Genesis 22:2, take your son, your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on a mountain. I will show you. Mahirap kung yung magawa. Kasi, ang anak mo na mahal mo, hinihingi ng Diyos na isakripisyo mo para maging isang sacrifice. Pero alam nyo, inutos ng Diyos kay Abraham, ialay niya ang kanyang anak. Napakahirap na utos, pero sumunod pa rin si Abraham. Nagtiwala siya sa Diyos. So sabi nga, nakasaad sa Hebrews 11:8, by faith, Abraham obeyed and went. Okay, so, pangatlo pong way kung paano tinitest ng Lord ang ating faith, through finances. Through the money na hawak natin. Sinusubok ng Diyos ang ating faith sa pamamagitan ng kaperahan. Yes, mga kapatid, sinusubok po tayo sa ating mga hinahawakang pera. Kasi yung pera, madaling makakapagsabi eh. Kung ano ba yung totoong pagkatao natin at pag-uugali. Sa pamamagitan nito, nakikita kung gaano tayo kalalim sa pagsunod sa Panginoon. 2 Corinthians 9:6-8. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Okay. Sorry po. Alam niyo po ba yung Malakay 3:10? Nakasaad po. Dalhin niyo ang buong ika-10 bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukan ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Actually, Malakay 3:10 is a test of our faith and a test of God's faithfulness in His Word. Meron po bang nangyayari? Meron po bang kaugnayan ating kaperahan sa ating spirituality? Oo, meron po. Kasi sabi po ng Luke 16:11,
If then you have not been faithful in the unrighteous wealth, who will entrust to you the true riches? Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Yung pera, worldly wealth or possessions, pag-aari yan dito sa lupa. Yung spirituality, yun po yung ating relationship with God and things in heaven. It also produces treasures in heaven. Sabi nga po sa Matthew 6, 19 to 21. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moth and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. Tandaan po natin ito, mga kapatid. For where your treasure is, there your heart will be also. Paano tayo mapagkakatiwalaan ng kayamanan sa langit? Kung dito pa lang, hindi tayo mapagkatiwalaan ng mga bagay sa mundo. Mga kapatid, tanong ko na, matapat ka ba o palagi mo siyang pinagdududahan pagdating sa area ng pagbibigay? Alam ko po, isang matotoo. Ang giving po, isang susi po yan ng isang magandang buhay para sa isang Kristiyano. Another way God tests our faith is through delays. Sinusubok ng Diyos ang ating faith sa pamamagitan ng paghihintay o pagkaantala. Paghihintay sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Actually, sa Bible, si Noah, kilala niyo si Noah? Punong-puno ng paghihintay ang buhay niya. Yung ark, almost 100 years in the making po yun. Hinihintay ni Noah yun, pinapagawa ng Diyos sa kanya. At yung paghihintay ni Noah sa ulan, at nang bumaha, paghihintay na matapos pa rin yung ulan, at mawala ang baha, ayun na nga po. So it took a lot of patience and faith in Noah's heart to believe God. Meron po kwento Actually, ito po patungkol po sa yung bang hindi pagkainip, yung magkaroon ba ng patience. Meron po kasi isang tao, bumili siya ng lupa. Kasi ang sabi sa kanya, meron daw pong langis na mahuhukay sa lupang yon. So ginawa niya ang lahat. Nag-hire siya ng mga tao, pinangina niya yung lupa. Kaya lang, alam niya, tagal-tagal na. Wala naman silang nakukuhang langis. Kaya sa kanyang pagkainip, pinagbili niya ngayon yung lupa. Kasi sabi niya, pagbili ko na nga lang yan. Kasi naiinip na ako babawi ko na lang yung pera ko. Sabi niya ganyan. Actually, palugin na nga niya binenta yung lupa kasi gusto na lang niya makabawi. Pero alam niyo, yung bumili ng lupa, sa totoo lang po, days lang. Ano nangyari? Naku, na-strike niya yung langis. Kaya, ano nangyari doon sa taong nainip? Magkakaroon na sana ng pagpapala na wala pa. Kaya ang Lord, alam niyo, tinitest na rin tayo. Kung hanggang saan po yung ating patience, pasensya. Totoong totoong pasensya, hindi yung nabibili sa bakery, Okay. So, pakita natin sa Lord na kasama natin siya at willing tayong mag-antay para doon sa panahon niya. Kung kailan niya ibababa. Because His timing, God's timing is always right. Hindi siya nahuhuli God is always on time. So, mga kapatid, how is our faith in God? Dalangin ko po ang ating pananampalataya ay lumakas, lumago, at lumalim habang ito ay sinusubok ng maraming pagkakataon. Share ko lang po, kahapon po kasi nagkaroon kami ng bisita. Kaling po doon sa inspector ng yung valve sa gasol. Pero yung isa po, Christian po siya. Sinare niya sa akin na they are a family ng Kristiyano at yung mother niya, pastora. Pero sabi niya, siya, personally, dumating daw yung time na parang sumuko na siya. At sa totoo lang, sabi niya, napakahirap daw po palang maging Kristiyano. Kaya medyo nag-backslide siya, pero ngayon, praise God, nakabalik na po siya.
At isa po siyang nagtuturo ng Bible sa kanilang church. Salamat po, Lord. Dahil alam ko po na kahit isa lang pong anak mo ang mawala, i-guide mo siya pabalik sa fold. Thank you, Lord. So back to the key verse. James 1:3-4. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. And let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin po natin siya. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Isang palakpak naman po tayo sa Lord. Salamat po.